Let's go, girls. Get the bill na. Umalis na tayo. Nagtingin na naman ang mga kaibigan ni Min at may inaabot sa kanya. Resibo iyon na bayad na ang lahat ng kanilang kinain. Huh? Who paid this? Nakataas ang isang kilay ni Min. May iba na talaga siyang nararamdaman ng mga oras na yon. Not me, sambit ng isa. Nagtitigan silang lahat. Hanggang sa, do you like the food here? If you guys still waiting for the bill, no worries. I already paid for it. Nakangiting singit ng isang matipuno at gwapong lalaki. Tila binuhusan naman ng malamig na tubig si Min nang makita niya ang lalaki ay nagsalita. Nanlalaki ang mga mata ni Min na makitang muli ang nag-iisang lalaki na minahal niya. Ang taong nagbigay kulay at kalaunan ay nagpadilim ng kanyang mundo. Ang lalaking kinamumuhian ni Min. Jaren? Nangingilid ang mga luha ni Min nang makita ang dating nobyo. Ano na kaya susunod na mangyayari pagkatapos sa mga tagpong ito? Bumalik kaya ang pagmamahala nila sa isa't isa? Maayos kaya nilang nakaraan sa muli nilang pagkikita? O tuluyan ang magkaroon ng closure ang dalawa at hindi na magkabalikan pa? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Pagkausap sina Min at Gina sa isang tahimik na coffee shop. Habang inihigop ni Min ang kanyang iced latte ay binalingan niya si Trina. Grabe, miss ko na sina Mommy at Daddy. Ani Min. Ang tagal na nila sa abroad. Puro negosyo na lang iniisip nila. Pero sabi nila, baka makauwi na raw sila next month. Sana nga. Umiti si Trina at tinapik si Min sa balikat. Diba at least they're working hard for the future. Pero alam mo, napapaisip ako. Ang tagal mo nang walang boyfriend. Strict pa rin ba sila? Tumawa naman si Min. Super strict pa rin sis. Hanggang ngayon hindi pa rin ako pwedeng magka-boyfriend. Baka nga hanggang makagraduate ako wala pa rin eh. Si Trina naman ay napailing at umisi. Buti na lang ako si JM. Napaka-supportive. Hindi naman masyadong nakikialam parents ko basta responsible ako. Napabuntong hininga naman si Min. Sana ganun din ako. Pero okay lang. Focus na muna ako sa sarili ko. Kaya lang minsan, naiinggit din ako sa'yo. Ano ka ba? Darating din yan. Sabi ni Trina sabay kuha ng phone. Baka nga kung kailan bumalik sina Mommy at Daddy mo, bigla namang may dumating na Prince Charming. Pareho ang natawa naman ng dalawa, sabay palitan ng kwento tungkol sa mga naging exes nila. Si Trina kasi ang maituturing na pinaka-close na kaibigan ni Min, kaya naman sila lang din ang nakakaalam ng sikreto ng bawat isa. Habang patuloy silang nagkakwentuhan, sumandal si Min sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Alam mo, minsan iniisip ko, paano kaya kung hindi sila strict? Siguro by now may boyfriend na ako. Or at least, nakakalabas-labas ako na hindi nila tinatanong ang lahat ng detalye. Natawa naman si Trina. Well, ganun talaga pag protective ang parents, pero don't worry, darating din yung time na papayagan ka nila. Tsaka, malay mo diba, baka nga secretly, gusto ka nilang magka-boyfriend pero gusto lang nila na tamang piliin mo. Alam mo na, sa buhay na meron tayo at sa mundong ginagalawan natin, hindi dapat basta-basta na lalaki ang magiging boyfriend natin. Yung may pagmamalaki, may diploma, ganun. Tapos, kabilang sa isa sa mga elite family sa bansa. Pero kapag ang kukunin natin ay yung mga basta-basta na nandyan lang sa lansangan, abay asahan mo na hindi talaga sila papayag dyan kahit pa mag-rebelte at magmatigas pa tayo. Oo nga, tama ka. Pero what if? What if lang ha? What if nasa isang simple at ordinaryong lalaki pala ako magkagusto? Mabipigilan ko kaya ang puso ko? Kasi sis, look, napakahirap kaya kapag ang kalaban mo yung sarili mong puso, diba? Para bang lahat ay kaya mo nang kabanggain kahit pa pamilya mo, maipaglaban nyo lang ang pagmamahalan nyo.
Sabi naman ni Min. Nakaka-pressure din kasi. Feeling ko tuloy lahat ng gagawin ko kailangan lahat ay perfect. Di ba nga, sabi mo, pumapayag naman sila sa mga gala natin basta kasama ako? At least may konting freedom ka naman at saka siguro nga kapag dumating na yung ganyang pagkakataon. Kasi wala namang imposible sa mundo. Siguro, bandang uli, sina mom at dad pa rin ang susundin ko dahil alam ko naman na they know what's best for me. At pinoprotektahan lang nila ako. At saka sis, ano ka ba? Napakarami ng manluloko ngayon, ano? Hindi naman tayo pinalaki, pinag-aral ng parents natin para lang magpaloko. Sagot pa ni Trina. Oo, sabagay, tama ka. Tapos minsan, feel ko may bodyguard ako. Lagi na lang silang may pa-reminder na, ingat ha, or don't stay out too late. Pabirang sagot ni Min, sabay tawa. Alam mo yung nakakatawa na nakakainis minsan? Ngumiti naman si Trina. Well, at least they care about you. Ako nga minsan parang masyado nang relax ang parents ko. Si JM nga lang minsan na nagpapaalala na maging careful daw ako. Si JM nga pala, paano kayo? Tanong ni Min. Bigla namang bumaling kay Trina. Any plans? Mukhang seryoso na kayo ah. Nagniningning naman ang mga mata ni Trina habang ikinukwento ang kanilang mga plano. Actually, napag-usapan na namin ang future. We're thinking of moving in together after college. Pero syempre, hindi pa muna ngayon. Gusto ko ring maayos muna ang sarili ko. Wow, big steps yan sis ah, sabi ni Min. Halatang natutuwa para sa kaibigan. Pero tama yan, one step at a time lang. Tsaka hindi naman kailangan magmadali, di ba? At tsaka boto rin naman ang both parents niya sa isa't isa kaya wala talaga kayong magiging problema pa. No need na fixed marriage kasi mahal niyo naman talaga ni JM ang isa't isa. Exactly. Kaya I'm just enjoying the moment. Pero alam mo, excited din ako for you. Baka nga mas mauna ka pang magka-boyfriend eh. Pag andito na sina mommy at daddy mo. Ngumiti naman si Min pero halata sa mga mata niya na may halo pa rin pag-aalala. Ay, sana nga. Pero kung hindi, okay lang din. Basta happy ako at sila. Yun ang mahalaga. Tumango naman si Trina. Tama ka dyan. Happiness muna bago lahat. Nagpatuloy lamang ang kanilang tawanan at pagkwentuhan habang unti-unting bumibigat ang oras at nagpapailalim ng kanilang pagkakaibigan. Si Min Florendo ay parang prinsesa sa kanyang sariling mundo. Solong anak ng mayayamang magulang na nagbibigay ng lahat ng kanyang pangangailangan. Sa labas, tila isa siyang masayahing tao. Lagi nakangiti at tila walang problema sa buhay. Isang happy-go-lucky na hindi iniinda ang mga maliliit na bagay. Pero sa likod ng kanyang masayahing personalidad, may mga pagkakataong mahiyain siya, lalo na kapag umaharap sa mga sitwasyong hindi pamilyar o labis ang atensyon sa kanya. Dahil sa yaman ng kanilang pamilya, hindi kailanman naging problema ni Min ang pera. Lahat ng gusto niya ay madaling makuha at hindi siya nag-aalala sa mga bagay tulad ng matrikula, gamit o mga mamahaling luho. Subalit ganon pa man ang kanyang buhay, nananatili siyang mapagkumbaba at mabait sa ibang tao at hindi niya ginagamit ang yaman nila para mangibabaw. Ang tanging tao lamang na talagang nakakaalam ng tunay na nararamdaman ni Min ay si Trina, ang kanyang best friend. Si Trina lamang ang kanyang nasasandalan, lalo na sa mga panahon na nahihirapan siya. Bagaman maraming tao ang gustong makipagkaibigan kay Min dahil sa kanyang pamilya, alam niyang si Trina ang totoo niyang kaibigan. Sa aspeto naman ng pag-ibig, si Min ay tila prinsesang pinagbabawalan ng kanyang mga magulang na magkaroon ng nobyo. Lahat ng kanyang naging relasyon ay palihim. Dahil laging tutol ang kanyang parents sa ideya na magka-boyfriend siya. Ang strict na pamamalakad ng kanyang mga magulang ay ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa siya nagkakaroon ng legal na karelasyon. Ngayon ay isang espesyal na araw para kay Min. Matagal niya nang inaasamang pagbabalik ng kanyang mga magulang. At sa wakas, matapos ang ilang taon, muli niya nang makakasama sina mommy at daddy niya. Hindi naman mapakali si Min buong umaga. Paulit-ulit niyang tinitingnan ng oras at nag-aayos ang bahay.
Kahit pa may mga tauhan sila nag-aasikaso nito, gusto niya yung maging perpekto ang lahat pagdating nila. Finally, uuwi na rin sila. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang mga bulaklak sa mesa. Matagal ko nang gustong yakapin sina Mommy at Daddy. Habang hinihintay, tumawag naman sa kanya si Trina para i-check si Min. Ready ka na ba? Kamusta ang pakiramdam na makikita mo na sila after ilang taon? Tanong ni Trina sa kabilang linya. Hindi ko ma-explain. Excited na kinakabahan. Parang ang tagal ko na hindi nakakasama sina Mommy at Daddy. At kahit ang dami nilang padala tawag, iba pa rin yung nandito sila. Sagot ni Min. Maya pa ay may bumusina na sa labas ng mansyon nila at ang tanawin niya ay nariyan ang kotse na sumundo sa kanyang parents. Sige Trina, I think they're here. Tawagan na lang kita ulit, okay? Bye! Wika ni Min tsaka mabilis nang pinatay ang tawag at natungo na sa may labas ng mansyon. At doon nga ay nakita niya na ang kanyang parents. After so many months and years ay muli na sila magkakasama. Naging abala kasi ang mag-asawa sa US dahil sa nagkaproblema doon ng ilan nilang negosyo at kinailangan nila yung ayusin kaya naman ilang taon din silang nawala. Samantala, kaagad namang sinalubong ni Min ang kanyang mga magulang at binigyan ng dalawa ng isang mahigpit na yakap. Mom, Dad, I miss you both so much. Sabik na sabik ni Min at hindi na rin napigilan pa na maging emosyonal. Tinugunan din naman siya ng yakap ng dalawa. We missed you, dear. Don't worry, ayos na lahat. Hindi na kami aalis ng daddy mo. Maluha-luha naman ang sagot ng kanyang ina. Oh, Min, ang laki na ng pinagbago mo, sabi ng kanyang daddy. Halatang natutuwang muli silang magkasama. Namiss ka namin ng sobra, anak. Dagdag pa ng kanyang daddy. Ang tagal na namin gusto makauwi. Habang magkayakap sila, nararamdaman ni Min ang bigat ng lahat ng nararamdaman niya sa nakalipas na taon na tila unti-unting naglalaho. Nakangiti siya pero sa loob niya, alam niyang hindi ito ang tamang oras para magsalita ng mabibigat na bagay. Ngunit sa isip ni Min, alam niyang darating din ang pagkakataon para makapag-usap sila ng masinsinan. Para sa ngayon, sapat na ang kanilang muling pagsasama. At ang saya ng kanilang pagkikita ay naging sentro ng sandaling iyon. Welcome home, bulong niya, sabay ngiti, puno ng pag-asa at pagmamahal. Salamat anak, sagot naman ng mag-asawa. O siya, tara na po sa loob. Nagpahanda po ako ng masasarap na pagkain. Yung mga paborito po ninyo. Alam ko pong na-miss niyo yun ng sobra. Nagalak at nasasabik na wika ni Min at saka sabay na silang pumasok sa loob ng kanilang mansyon. Nang makapagkamustahan ng sumunod na araw, nagpahinga lang ang daddy niya. Pagkatapos ay bumalik na rin kaagad sa opisina. Habang ang mommy naman niya ay mas pinili muna na makipag-bonding sa kanilang unika iha na si Min dahil tunay na lapis siyang na-miss ang kanyang anak. How's everything in the US, mommy? Tanong ng 21 dalaga na nagngangalang Min Florendo. Okay naman iha. Kahit sobrang busy ko sa mga negosyo natin, hindi ko pa rin maiwasan na hindi maging malungkot. It's like a million years na hindi ka kasama anak. Sobra kitang na-miss. Paglalambing ni Mrs. Florendo kay Min, niyakap pa nito ng mahigpit ang anak. Na-miss mo ba si Mommy? Tumangutango si Min. Oo naman po. Tugon pa nito. Gusto mo ba mamasyal tayo? Na-miss ko na yung mga bondings natin eh. Sige po, Mommy. Pero hindi po ba kayo napagod sa flight ninyo? It's fine, anak. Tulog lang naman ako the whole time ng flight eh. Natatawang tugon naman ni Mrs. Florendo. And besides, this is all about you. All about us. Me and you. Kumikisap ang mga mata ni Mrs. Florendo sa sobrang saya na magkasama na ulit sila ng anak niya. Halos magtatatlong taon din kasing nagstay sina Mr. and Mrs. Florendo sa USA. Agad naman silang nagpunta ng mall at nabonding silang mag-ina. Kumain ng mga paborito nilang pagkain at namili ng mga damit, bag, sapatos at iba pa. Nang mapagod na sila ay naisip na nilang umuwi na muna para makapagpahinga na. Habang nasa daan naman na nagpaalam ang driver nila na kailangan nilang paggasolinahan ng sasakyan kaya naman dumaan sila sa isang gas station para magpagasolina.
Nakatanaw si Min sa may bintana ng sasakyan nang biglang dumaan ng isang binatilyo na naglalako ng taho. Si Jaren Garcia. Sa kabila ng pagiging isang magtataho ay may malalim na pangarap para sa kanyang pamilya. Bilang panganay sa magkakapatid, mabigat ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanyang makapag-aral. Lalo na't may mabuting amo siyang sumusuporta sa kanyang edukasyon. Sa pamamagitan kasi ng kanyang sipag at tiyaga na ibabalanse ni Jaren ang pag-aaral at pagtatrabaho upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya niya. Bukod sa kanyang kasipagan, hindi rin maikakaila ang taglay niyang kagwapuhan at tindig. Tuwing maglalako siya ng taho, mapapansin ng mga tao ang kanyang kakaibang karisma. Madalas ay may mga netizen na patago siyang kinukuhanan ng litrato at sa mga sandaling ito'y mapost sa social media. Mabilis naman itong kumakalat. Viral kaagad ang kanyang mga larawan at nagiging usap-usapan sa iba't ibang social media platforms. Kahit pa nga simple ang kanyang buhay, maraming napapahanga kay Jaren. Hindi lang dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa kanyang determinasyon na itaguyod ang kanyang pamilya at abutin ang kanyang mga pangarap. Sa bawat araw na paglalako ni Jaren ng taho, hindi niya iniisip ang mga mata ng mga taong tumitingin sa kanya. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang bawat baso ng tahong mabenta niya at isang hakbang ito patungo sa mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Pero hindi niya maitatanggi kahit sa simpleng uniforme at pawis na tumutulo sa kanyang noo, ramdam niya na ang mga sulyap at mga papuri na nahuhuli niyang sinasambit ng mga tao sa paligid. Minsan habang naglalako siya sa isang park malapit sa eskwelahan, napansin niyang may grupo ng estudyante na kinukuhanan siya ng litrato mula sa malayo. Nakangiti pa ang mga ito at tila kinikilig. Hindi na bago sa kanya ang mga ganitong reaksyon. Alam niyang kapag na-upload na naman ang mga larawang yon, magkakaroon muli iyon ng atensyon online. Viral na naman. Ngunit hindi ito naging bahagi ng kanyang layunin. Bagamat maraming humahanga sa kanya, nananatili pa rin siyang low-key kumbaga at tuloy lang sa pagbebenta ng taho na halos araw-araw ay laging ubos. Taho! Taho! Sigaw ni Jaren. Namangha naman si Min sa angking gandang binata nito. Gwapo naman kasi talaga si Jaren. Kung iisipin na hindi aakalain na nagtitinda si Jaren ng taho dahil pang modelo ang kutis, tangkad at kagwapuhan nito. Mami, gusto ko ng taho! Nasabi tuloy ni Min. Nagtaka naman si Mrs. Florendo. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ito na kaya ang pagtatagpo ni na Min at Jaren? Ang taho nga ba ang dahilan ng kanilang pagdadaupang palad? Maaari kaya umusbong ang pag-ibig sa pagitan ng dalawang taong magkaibang estado ng buhay? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Aba anak, matulog ka na. Kanina ka pa nakangiti dyan sa kisame. Baka nahahanginan ka na. Sabi ng ina ni Jaren na si Aling Gloria. Opo nanay. Natatawa namang tugon ni Jaren. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mommy, gusto ko nagtaho. Nasabi tuloy ni Min. Nagtaka naman si Mrs. Florendo. Taho? Anong taho? Palibasa galing sa maharlikang pamilya ay hindi kilala ni Mrs. Florendo ang taho. Nag-usa na si Min na magbukas ng pinto ng van na sinasakyan nila. Taho! Tawag ni Min kay Jaren na palampas na sana dahil dire-diretso na ito naglalakad. Lumingon naman kaagad ang binatilyo at lumapit. Sa kanyang paglapit kay Min ay tila bumagal ang takbo ng kanyang mundo nang makita niya ang kagandahang taglay ng dalaga sa malapitan. Halos mapanganga si Jaren sa pagkabigani niya kay Min. Maging si Min ay kumikis na pa mga mata sa mga titig ni Jaren. Sumingit na si Mrs. Florendo. Napayuko naman si Jaren na tila na ilang. Batid niyang ito ang ina ng dalaga ay nasa harapan niya.
So, iho, anong taho yung tinitinda mo? Gusto daw kasi ng anak ko eh. Bumaling si Mrs. Florendo kay Min. Ngumiti naman ang dalaga. Binuksan ni Jaren ng takip ng malaking lata na nilalagyan ng taho na nilalako niya. Eto po. Tugon naman ito. Oh, it's tofu, anak. Kailan ka pa nakahilig kumain ito? Pagtataka ni Mrs. Florendo. Dahil hindi kailanman kumain ng tofu si Min. Napalunok naman si Min sa kaba dahil hindi naman talaga niya intensyong bumili ng taho. Gusto lang niya makita ng malapitan si Jaren. Nung nasa US po kayo, Mami. Palusot ni Min sabay ngiti. Tumangu-tangu naman si Mrs. Florendo. Pinagbentahan na ni Jaren ng mag-ina at nang mabayaran na ni Mrs. Florendo ay may bigla namang tumawag sa Donya. Naiwang solo ang dalawa. Saglit na katahimikan. Jaren, hindi na napigilan ni Jaren na hindi magpakalala. Hinayag niya ang kamay niya kay Min. Tiningnan naman ni Min ang kanyang mommy kung nakatingin. Sakto namang nakatalikod ito at abala sa pakikipag-usap sa telepono. Mabilis naman nakipagkamay si Min. Call me, Min. Sambit pa niya. Nagitian silang dalawa na tila nababasa nasa isip ng isa't isa. Min, anak, let's go. Tinawag na siya ng mommy niya na nasa loob ng van. Yes po. Mabilis na binigyan ng matamis na ngiti ni Min si Jaren bago ito tumakbo papunta sa kanilang sasakyan. Halos patulala naman sa hangin si Jaren nang maiwang mag-isa at nakangiting tinatanaw palayo ang sasakyan nila Min. Pabili po ng taho. Hanggang sa natauhan na lamang si Jaren na may biglang bumili. Nang makabalik na sila ni Min ng mansyon ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang mga ngiti ni Jaren. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganito sa isang tao. Ang gwapo-gwapo niya, sambit pa ni Min. Kinikilig pa siya kapag naaalala niya kung paano siyang titigan ni Jaren. Samantala ay ganon din pala si Jaren sa kabilang ibayo. Hindi din mawala sa isip niya ang magandang mukha ni Min. Ngunit hindi katulad ng marangyang buhay na meron si Min, si Jaren ay isang pobre lamang na nagsisikap na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman nagtitinda siya ng taho tuwing walang pasok. Kasama niya sa bahay ang kanyang mga magulang na pagsasaka lamang ang ikinabubuhay. Kaya naman tumutulong din si Jaren sa kanyang pamilya, lalo pat siyang panganay sa 3 magkakapatid. Mabait na binatilyo si Jaren at maaasahan. Aba anak, matulog ka na. Kanina ka pang nakangiti dyan sa kisame. Baka naman nahahanginan ka na. Saway ng kanyang ina na si Aling Gloria. Opo, Nay. Natatawa namang tugon ni Jaren. Pumikit si Jaren at tuluyan ang nakatulog ng magandang mukha ni Min ang nasa isip. Kinabukasan ay maagang pumasok ng school si Jaren. Nag-aaral siya sa isang university as a scholar at isang taon na lamang ay malapit na siya makapagtapos ng kolehiyo sa kursong Culinary Arts. Si Min naman ay kaparehong antas din ni Jaren pero ibang kurso naman. Isang taon na lamang din ay malapit na magtapos si Min sa kursong Business Management. Pero hindi kagaya ni Jaren, si Min ay nag-aaral sa isang mamahaling private school. Isang araw ay napasama si Min sa mga kaklase niya na gumala sa park. Nagpaalam naman siya sa mommy niya at pumayag naman ito. Bakit pa kayo nandito? Tanong ni Min sa kaklase niya. Halos mag-iisang oras na kasi silang naghihintay sa park pero andun lang sila sa iisang pwesto at hindi naman gumagala. Saglit pa ay may dumating na 3 lalaki na ka-schoolmate nila. Boyfriend pala ng isang kaklase ni Min. So ito pala yon? Kaya tayo nagpunta dito kasi makikipagkita ka lang sa boyfriend mo? Naiinis sa tanong ni Min sa isa niyang kaklase. Don't be so OA nga, Min. Hindi naman kami magkakalat dito. Besides, hindi ka naman namin pinilit dito, diba? Kusa kang sumama. Palibasa, wala kang boyfriend. Mataray na tugon naman ang kaklase ni Min sabay irap. Napahinga na lamang ng malalim si Min na tinalikuran ng kaklase niya. Na makalayo na ng bahagya si Min ay may biglang humarang sa kanya at isa itong binata. Kasamahan pala ito ng boyfriend ng kaklase niya. Ang bilis mo naman atang umalis, Miss Ganda. Sambit nito habang nakatingin ng matalim kay Min na tila hinuhubara na ang dalaga. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Min.
Pero hindi niya ipinakitang natatakot siya. Taas noo pa rin siya nagdire-diretso ng paglalakad na nagkunwari at hindi nakikita ang lalaki. Teka muna sandali. Hinawakan naman siya ng lalaki sa braso dahilan upang mapaatras si Ben. At maglalapit na sana ang lalaki kay Ben nang biglang may papalapit na lalaki. Hey, Professor here, anong kaguluhan meron dito? Nang malapit na malapit ng lalaki sa kanila ay kumaripasan ng takbo ang manyak na manghaharasana kay Min. Naiwan namang nanginginig ang katawan ni Min sa takot. Hinarap niya ang lalaki na nagligtas sa kanya. At laking gulat ni Min na makita kung sino ito. Jaren? Nanlalaki mga mata ni Min na makitang si Jaren pala ang nagligtas sa kanya. Tinanggal ni Jaren ang suot na salamin at ngumiti na matamis kay Min. Namumula naman ang pisngi ni Min sa sobrang kilig. What are you doing here? You're studying? Hindi naman makapaniwala si Min sa nakikitang itsura ni Jaren. Tinitigan niya ang binata mula ulo hanggang paa. Naka-uniforme ito at napakalayo sa itsura nang bumili siya ng taho dito kahapon lamang. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Wala na ba kayong klase? Balik na tanong naman ni Jaren. Pero nanatiling manghang-mangha si Min dito. Min, okay ka lang ba? Tanong tuloy ni Jaren. Yeah, okay lang ako. Napapangiti namang tagon ni Min. Naglakad-lakad silang dalawa upang makapag-usap. Uy, salamat ah. Salamat sa pagliligtas mo sa akin kanina. Sambit ni Min. Ngumiti naman si Jaren. Wala yun, bakit ka na ba kasi nandito? Tanong nito. Sinamahan ko kasi yung kaklase ko eh. Uuwi na sana ako kaso nga, ayun, hinarang ako ng manyak na yun. Buti na lang dumating ka. I want you to know, natutuwa ako makita ka sa suot mong uniform. Huwag ka magagalit ha. Pero hindi ko din naisip na nag-aaral ka pa pala. Sambit ni Min habang nilalaro-laro ang kanyang kamay. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya dahil sa halo-halong kaba, bumilis ang tibok ng dibdib ni Min sa tuwing nasa harapan niya si Jaren. Ngumiting muli si Jaren at tumanaw sa malayo. Natameme silang pareho sa saglit. Saan ka pala nag-aaral? Pagbasag ni Min sa katahimikan. Luminga naman si Jaren sa dalaga. Scholar ako ng boss ko. Yung may-ari ng taho na tinitinda ko. Diyan ang school namin, sa Science University. Muling namangha si Min sa sinabi ng binata. Wow! Sa science school ka nakapasok? So sobrang talino mo pala. Ang galing mo naman. Kumikisap ang mga mata ni Min. Nakaramdam ng hiya si Jaren sa mga papuri ng dalaga. Pero bakit kailangan mo pang magtinda ng taho? Di ba scholar ka nga? So wala kang expenses, tama? Usisa ni Min. Magastos ang culinary arts. Nahihiya naman ako sa boss ko kung sa kanya ko pahihingi mga excess na miscellaneous fees ko, diba? Tsaka panganay ako. May 2 kapatid pa ako nag-aaral kaya tumutulong rin ako kila inay at itay para kahit papaano hindi mabigat ang mga bangayarin namin sa bahay. Paliwanag ni Jaren. Nangingilid ang mga luha ni Min sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na may isang Jaren siyang makikilala. Isang Jaren na masipag, mapagmahal sa pamilya, at determinadong makapag-aral nang hindi nanlalamang ng kapwa. Dahil dito ay mas nagkaroon ng interes si Min na mas makilala pa si Jaren. Simula noon ay madalas na silang magkausap. Sa tuwing magtitinda naman ng taho si Jaren ay sinasakto ni Min na magpunta kung saan ito tumatambay at ang gagawin ni Min ay papakyawin niya ang tinda ni Jaren na maghapon na silang magkasama. Hindi lang naman sila basta magkasama dahil tinutulungan din ni Jaren si Min sa mga aralin nito, projects at mga thesis. Kalaunan ay unti-unti nagkahulugan ng loob ng dalawa. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Min kay Jaren habang naglalakad ng nakapiring. Nakaalalay naman si Jaren dito dahil padilim na rin. Basta, tugon naman ni Jaren. Saglit pa ay tinanggal na ni Jaren ang piring ni Min at umabot na hanggang langit ang ngiti nito nang makita ang sorpresa ng binata sa kanya. Isa yung romantic dinner with flower decorations na may pailaw pa.
Tila mga alitap-tap ang mga ilaw sa paligid nila. Wow! What's this, Jaren? Ang ganda! Kitang-kita sa mga mata ni Min ang kasiyahan. Para sa'yo. Tugon ni Jaren sabay abot kay Min ang isang bukay ng bulaklak ng mga pulang rosas. Wow! May pa-flowers ka pa talaga? Kinikilig-kilig naman si Min. Nakangiti naman si Jaren sa dalaga at masayang pinagmasdan ang reaksyon nito. Kain na tayo. Baka kasi lumamig pa yung mga pagkain. Yaya niya na. Tumango naman si Min at hinawakan ng kamay ni Jaren hanggang sa makaupo na siya. Ang daming pagkain. Ikaw ba nagluto lahat nito? Oo, tugon ni Jaren. Ngumiti naman ang matamis si Min at lumingalinga sa paligid. Ikaw talaga nag-prepare lahat nito? Tumango naman ang bahagya si Jaren. Huminga ng malalim si Min. Jaren, hindi mo naman kailangang gumastos ng malaki para sa ganito. Alam ko namang nag-iipon ka, diba? Malumanay na sambit ni Min. Hinawakan naman bigla ni Jaren ang kamay ng dalaga. Nakaramdam naman ng kuryente si Min sa katawan nang hawakan ni Jaren ang kamay niya. Ibang hawak kasi ang nararamdaman niya mula sa piga ng mga daliri ni Jaren. Nagtitigan silang dalawa. Binabasa ang nalalaman ng kapwa nila diwa. Gusto kita. Gusto kita, Min. Diretsong pag-amin ni Jaren. Namimilog ang mga mata ni Min. Natulala siya ng halos 5 segundo. Napanganga. Tila nadismaya naman si Jaren sa reaksyon ng mukha ni Min. Blanco ang mukha nito. Hindi niya mabasa. Dahan-dahang inalis ni Jaren ang kanyang kamay sa kamay ni Min at yumuko. Maya-maya pa ay tumayo bigla si Min mula sa kanyang pagkakaupo at sumugod ito kay Jaren. Niyakap niya ng mahigpit ang binata. Tumayo naman si Jaren mula sa pagkakaupo at hinarap si Min. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng dalaga. Ibig sabihin ba nito? Hindi pa man natatapos na magsalita si Jaren ay tumangutango naman si Min. Oo, Jaren. Gusto din kita. Matagal na. Kahit nung una pa lang kita nakita, gusto na kita. At sa paglipas sa mga araw, mas napapalapit tayo sa isa't isa. Tingin ko minamahal na kita, Jaren. Pagtatapat rin ni Min. Tumatalon-talon ang puso ni Jaren sa labis sa kasiyahan. Hinawakan niya ang dalawang pisngi ni Min at tinitigan, mata sa mata. Ako din, Min. Gusto na kita, kahit nung una pa lamang. Hindi ka na nawala sa isip ko. Hindi mo alam kung gaano mo akong pinasaya sa marinig ko mula sa'yo na pareho lang tayo ng nararamdaman. Mahal kita. Hindi kumukurap ang mga titig ni Jaren sa mga mata ni Min. Pwede ba kitang halikan? Tanong ni Jaren. Ngumiti na matamis si Min at siya na mismo ang humatak sa mukha ng binata at siniil nito ng halik. Naglapat ang kapwa nilang mga labi. Mabilis lamang ang mga halik na yon pero ramdam nila sa isa't isa na punong-puno ito ng pagmamahal. Nagsimula na silang kumain at masaya nagkwentuhan na may ngiti sa labi. Sobrang saya ni Jaren, ganun din si Min. Nang matapos na silang kumain, ay nagiya ng umuwi si Min dahil nag-aalala siyang baka hanapin na siya ng mami niya. Hinatid ni Jaren si Min sa lugar kung saan madalas itong sunduin ng driver nito. Aalis na sana si Jaren nang bigla siyang tinawag ni Min. Jaren, may papakiusap sana ako. Tumitig naman si Jaren. At dito nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang ipapakiusap ng dalaga kay Jaren? Ano nang mangyayari pagkatapos nilang ihayag ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. I can't believe this, Min. Hindi mo nang binigyan ng kahihiyan ng pamilya natin. Nagtiwala ako sa'yo na kahit kailan na hindi mo maiisip na maglihim sa akin. Pero anong ginawa mo?
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Jaren, may papakiusap sana ako. Tumitig naman si Jaren. Kung pwede sana, sa ngayon ay itago muna natin ang relasyon natin. It's about my mom kasi, and my dad. Hindi pa kasi sila handa na mag-boyfriend ako eh. Not until makagraduate ako. Pero kapag nakagraduate na ako, promise, ipapaalam na natin sa kanila. Okay lang ba sa'yo yun? Ngumiti naman si Jaren. Oo naman. Ano ka ba? Hindi naman natin kailangan magmadali. Naiintindihan ko yung point mo, men. At kung ano ang desisyon mo, dun ako. O siya, sige. At baka dumating na yung sundo mo. Ingat ka. I love you. At tumakbo na palayo ang binata. Naiwan naman si Men na lumulutang sa kaligayahan dahil ngayon ay nobyo niya na si Jaren. Inilihim nga ni Min at Jaren ang kanilang relasyon tulad ng hiling ng dalaga. Patago sila kung magkita at humahanap talaga ng paraan si Min para magkooras sila palagi ng nobyo. Madalas na kasi si Mrs. Florendo sa mga business trips niya kaya pabor kay Min ang pagkakataong ito upang makipagkita sila ni Jaren. Akala ko hindi ka makakapunta eh. Sambit ng binata sabay hawak sa kamay ni Min. Nagpahatid kasi si Mommy sa airport kaya nalita ko ng kaunti. Sorry na mahal. Parang pusa ang mga mata ni Min sa paghingi ng paumanhin kay Jaren. Napatawa naman si Jaren at pinisil ang pisngi ng nobya. Okay lang mahal, ikaw pa ba? Tugon pa nito. Ngumiti naman si Min. Salamat mahal. Saan nga pala tayo pupunta? Dadaling kita sa pabrika ng boss ko para makita mo kung paano ginagawa ang taho na tinitinda ko. Tugon ni Jaren. Seryoso yan, mahal? Oo, mahal. At dinala nga ni Jaren si Min sa gawaan nila ng taho. Pinakilala niya rin si Min sa boss niya at masaya naman ito para sa dalawa. Humingi ng permiso si Jaren sa boss niya na makapasok sa loob ng pabrika at pumayag naman ito. Ang bait naman pala ng boss mo, mahal. Sambit ni Min. Sobra, mahal. Ang dami niyang naituro sa akin tungkol sa paghawak ng negosyo. Pati pagtimpla ng paggagawa ng taho, tinuro na rin niya sa akin. Kaya madalas ako rin talagang nagtitimpla. Sandali, gagawa ako tapos tikman mo, ha? Nagpakitang gilas pa si Jaren sa kanyang kasintahan. Nagtimpla si Jaren ng taho at nang maluto ito ay ipanatikim niya iyon kay Min. Okay na mahal. Ang galing mo naman. Kaya siguro mas nahuhulog ako sa'yo kasi ikaw yung nagluluto ng taho na tinitinda mo. Natatawang sambit naman ng nobya. Napatawa din naman si Jaren. Asus, ang bola ka na naman mahal eh. Natatawa pang sambit nito. Nagtawanan sila at saglit pa ay biglang sumeryoso ang mukha ni Jaren. Kapag ako nagkaroon ng sariling restaurant, ilalagay ko talaga sa menu ang taho. At hindi lang yun basta taho dahil lalagyan ko rin ng twist. Siyempre, ikaw ang unang makakatikim nun, mahal. Sambit ni Jaren habang nakangiti kay Min. Ngumiti naman ang malugod si Min kay Jaren at tinawakan sa pisngi ang nobyo. Naniniwala akong kaya mo, mahal. Matalino ka, magaling, matyaga at mabuting tao. Nakikita akong balang araw magiging successful ka. At kasama kita doon, mahal. Hawak kong kamay mo at walang bibitaw. Isa ka sa mga inspirasyon ko kaya alam kong kaya ko. Salamat, mahal, sa mga sinabi mo. Salamat dahil nandyan ka para sa akin. I love you. Hinalikan ni Jaren si Min sa noo. Napapadalas na rin ang pagkikita ni Min at Jaren dahil wala naman sa Pilipinas ang kanyang ina. Pero hindi palaging pabor sa kanilang tadhana. Minsan, may nakakita kay Min at Jaren na magkasama habang naglalako ito ng taho. Kinabukasan ay kinumpronta si Min ng kaklase niya na nakakita sa kanila. Nasa labasan na sila tapos ng klase. Hey, Florendo!
Of all the guys na naliligaw sa'yo, isang magtataho lang palang papatulan mo? Nakataas ang kilay na sambit ng kaklase ni Min. Nagtawanan pa ang mga kaklase niya. Kumunot ang noon ni Min. Is that true? Oh my God, Min. Wala ka na bang ibang choice? Kung sa bagay, yung magtataho nga naman masasakin yung pagiging weirdo mo. Pang-aasar pa ng isa niyang kaklase. Mabilis na umiling naman si Min. Hindi. Hindi yun totoo. Ako? Papatol sa magtataho? No. Tanggi niya. Bakit kasama mo yung magtataho kahapon? So favorite mo na palang kumain ng taho ngayon. Ew, that's gross. Maarting sabi naman ng isang kaklase. Huminga ng malalim si Min. Isipin niyo lang gusto niyong isipin. Basta ang alam ko sa sarili ko na wala akong boyfriend na magtataho. At never akong papatol sa isang vendor lang, ano? Nagtinginan sa isa't isang mga kaklase ni Min at nagbubulungan. Walang kaalam-alam si Min na nasa likod niya pala si Jaren at naririnig ang lahat ng mga sinabi niya. Pero sa halip na kausapin ni Jaren ang kasintahan, ay minabuti niyang hindi na magpakita at huwag na lang kausapin si Min. Binagtas si Jaren ng daan palayo kay Min na sugatan ng puso at basang-basa ang mga mata ng luha. Luha ng pagkabigo. Luha ng isang napahiyang tao sa nagmamahal ng puro totoo. Nasampal si Jaren ng katotohanan na hindi kailanman mabibigyan ng pagkakataon ang isang pobre na katulad niya na mahalin at tanggapin sa kung anong estado ng buhay meron siya. Walang kayang magpahalaga, walang makakapansin, lalong walang magbibigay importansya. Lahat ng mga salitang ito ang itinatak ni Jaren sa kanyang isipan. Sa pagtalikod niyang yun na nga ang huling sulyap na ginawa niya kay Min. Nagpasya na si Jaren na iwasan at kalimutan na lang ang dalaga. Wala namang kamalay-malay si Min sa pagdating dinadanas ni Jaren. Wala siyang kaalam-alam sa labis na pagdaramdam ng nobyo sa kanya. Nang mga sumunod na araw ay hindi na talaga nagpakita pa si Jaren sa kanya. Napapaisip si Min dahil wala naman siyang ideya kung bakit nagkakaganito ang binata. Hinayaan na muna niya ang mga araw na lumipas dahil iniisip niyang marahil ay abala lang naman si Jaren sa pag-aaral nito. Hanggang sa halos lampas na isang linggo na hindi nagpapakita si Jaren. Kaya naman nagpasya na si Min na puntahan ito sa pabrika. Ngunit talagang pinanindigan na ni Jaren ang kanyang desisyon. Pasensya ka na, Iha. Wala dito si Jaren. Pagtatakip ng boss niya sa kanya. Pero ang katotohanan ay naroon lamang naman pala si Jaren sa loob ng pabrika at nagtatago. Bigong bumalik si Min at labis na nasasaktan sa nangyayari sa kanila ng binata. Batid niyang umiiwas na ang nobyo at ang hindi maintindihan ni Min ay kung bakit hindi ito nagpapakita. Hindi niya tuloy alam kung ano ang dahilan. Nangangapa si Min. Sumabay pa ang biglang pagdating ng mami niya. At hindi inaasahang pati naman dito ay nakarating ang balita patungkol sa kanila ni Jaren. I can't believe this, Min. Hindi mo na ba binigyan ng kahihiyan ng pamilya natin? Nagtiwala ako sa iyo na hindi mo kailanman maiisip na maglihim sa akin. Pero ginawa mo. And worse, anak, sa isang magtataho ka lang pala magkakagusto. Inaaltang sambit ni Mrs. Florendo. Galit na galit ito. Nanginginig naman ang buong katawan ni Min sa takot. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagalit sa kanya ang kanyang ina. Sorry po, Mommy. No, you're not sorry. You're grounded, Min. Hindi na muna ako aalis ng bansa because I want to make sure na hindi na kayo magkikita ng lalaking yon. Singhal naman ni Mrs. Florendo. Nais na sumabog ng dibdib ni Min. Pero dahil ayaw niyang makita ng mommy niya ang pagmamaktol ng kanyang diwa, ay tiniis ni Min ang kanyang nagwawalang emosyon. At nang pumasok na si Min sa kanyang silid, ay saka pa lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na mailabas ang bigat na nararamdaman ng kanyang dibdib. Iyak ng iyak si Min. Isip niya si Jaren kung bakit bigla na lang naglaho at hindi na nagpakita. At ngayon naman, paano pa niya malalaman ang dahilan ng nobyo kung bantay sarado na siya ng kanyang ina? Walang tigil sa pag-iyak si Min hanggang sa makatulog na siya.
Samantala, matapos ang hindi malilimutang sandaling yon sa pagitan nilang dalawa, nagbago ang lahat para kay Jaren. Habang naglalako siya ng taho, hindi niya maiwasang marinig ang mga bulong ng mga estudyante sa paligid. Isa sa mga kaibigan ni Min ang nakasalubong niya at narinig niya ang isang sinabi nito na tila tumusok sa kanyang puso. Nakakaawa siya, no? Kinahiya ng sarili nobya. Ang baho niya. Bulong nito sa ibang mga kaibigan. Hindi ba niya alam na hindi siya bagay kay Min? Sobrang pangit naman. Parang isang palaso ang tumama sa puso ni Jaren. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, ang mga salitang iyon ay tila nagdulot ng labis na sakit. Bakit hindi siya kayang tanggapin ni Min sa harap ng mga kaibigan nito? Sa kanyang isip, ang mga tanong ay patuloy na bumabagabag. Siguro nga mas mabuti na lang kung lumayo na ako. Sabi niya sa sarili habang pinapahid ang mga luha. Ang dating sigla ay nawala at napalitan nito ng pagdududa sa kanyang sarili. Kaya't nagdesisyon siyang hindi na magpakita kay Min kahit na kailan. Hindi nagtagal na tuklasan ni Jaren na hindi lang siya nag-iisip na palayo. Pasikreto rin kinausap ng mga magulang ni Min si Jaren. Pinaalam nila sa kanya na mas mabuting layuan ang kanilang anak, na tila ipinapaabot na masyadong mababa ang kanyang estado sa buhay para kay Min. Pinagsalitian siya ng masasakit na mga salita na tila nagnanais silang putulin ang anumang koneksyon na meron siya kay Min. Hindi ka nababagay para sa anak namin. Lubayan mo si Min kung ayaw mo sirain namin ang buhay mo ng pamilya mo. Ani ng kanyang mommy. Mas mabuti po mag-concentrate ka na lang sa pagtataho dahil kahit kailan ay hindi namin kayang magpapasok ng isang magtataho sa aming pamilya. Dudungisan mo lang ang aming pangalan. Sa mga salitang iyon, nagdesisyon si Jaren na hindi na talaga magpapakaramdam pa kay Min. Tinanggap niya ng mga ito bilang katotohanan at sa halip ay nagpursige na lang sa kanyang buhay. Nagpatuloy siya sa pag-aaral at pagtatrabaho pero sa puso niya, naiwan si Min, ang babaeng nagbigay ng liwanag at pag-asa sa kanyang madilim na mga araw. Hanggang sa tuluyang naging tahimik ang kanyang mundo. Pinipilit ng kalimutan ng isang pag-ibig na tila hindi niya na kayang ipaglaban. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan na wala na talagang naging balita si Min sa nobyong si Jaren. Dahil ayaw niya rin mabigo at magalit muli sa kanyang ina, ay sinunod niya ang kagustuhan nito. Wala namang kamalay-malay si Min sa mga nangyayari sa pagitan ni Jaren at ng kanyang mga magulang. Sa kanyang isip, abala siya sa muling pagbuo ng relasyon sa kanyang mga magulang na matagal niya nang hindi nakasama. Laging puno ng saya ang kanyang puso sa pagbabalik ng pamilya. Kaya't hindi niya naisip na may mga pabalik-balik na suliranin sa labas ng kanyang mundo. Sa mga panahong to, wala siyang kaalam-alam sa sakit na dinaranas ni Jaren. Sa kanyang mga mata, siya ay nakatuon sa mga plano at pangarap na gusto niyang ipakita sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga alalahanin ay parang nakatuon sa kanilang pagsasama. At tila mga dating issue sa kanyang puso ay naisip niyang kayang baliwalain sa gitna ng saya. Habang si Min naman ay abala sa mga kwentuhan at tawanan kasama ang kanyang pamilya. Walang pagdududa siyang umaasa na makikita niyang muli si Jaren. Pero sa kabila ng kanyang pagnanais, tila naglaho na ito. At sa bawat pagkakataon na siya ay tumitingin sa kanyang cellphone, wala na ni isang mensahe mula sa kanya. Hindi niya alam ang tahimik na pagsisisi at pag-alis ba ni Jaren ay nagmumula sa isang masalimuot na sitwasyon na hindi niya na kayang kontrolin. Ngunit ang buhay ay patuloy na umuusad at sa kanyang pag-aalala sa mga balak na kanyang pamilya, unti-unti na rin nahuhugasan ang mga alaala ni Jaren sa kanyang isip at ang mga alaala na sana ay muling sumiklab at nagbigay liwanag sa kanyang puso. Hindi rin naman niya kung sakali masisisi ang kanyang mga magulang sa naging reaksyon ng mga ito dahil tunay na langit siya at tanging lupa lamang si Jaren. Gaya nga ng pinag-usapan nila ni Rina noon, tila nga nangyayari na sa kanya ngayon yung mga what ifs niya. At ngayon ay hindi niya na alam pa kung paano ito kokontrolin o malalampasan. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata.
Ano kaya ang gagawin ni Min? Anong kanyang pinaplano? At tuluyan na nga kaya magkakahiwalay ang landas ni na Min at Jaren? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Miss, bill out na po. Ay ma'am, may nagbayad na po ng bill ninyo. Ha? Sino? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Gaya nga ng pinag-usapan nila ni Trina noon, tila nga nangyayari na sa kanya ngayon yung mga what ifs niya. At ngayon ay hindi na alam kung paano ito kokontrolin o malalampasan. Mahal na mahal niya si Jaren. Si Jaren ang maituturing na first love ni Min at sa buong buhay niya ay ngayon pa lamang niya naramdaman ang magmahal ng ganito. Kaya napakasakit para sa kanya ang nangyaring ito sa kanila. Alam ni Min na nagkamali siya sa mga nasabi niya sa mga kaibigan niya pero kung hindi niya gagawin iyon ay baka lalong masaktan si Jaren. Ngunit sa nangyari sa kanila ngayon, wala na rin siya magagawa pa kundi ang piliin ng kanyang parents katulad ng sagot noon sa kanya ni Trina. Dahil kung tunay na para sila sa isa't isa ni Jaren, panahon ng bahalang muling magbalik sa kanilang mga puso na ngayon ay labis na nasasaktan. Tumutok na lamang si Min sa pag-aaral. Aral at mansyon lang ang naging buhay niya. Naging libangan naman ni Min ang pagsusunog ng kilay sa pag-aaral. Sa paraang ito, kahit papaano ay nakakalimutan niya ang labis sa pangungulila kay Jaren. Pero ang sakit at tigate na nasa dibdib ni Min ay hindi niya magawang iwaksi lalo na sa mga pagkakataon na nag-iisa siya. Patuloy pa rin kinakain ng kalungkutan ng isip at puso niya. Sobrang sakit at sobrang hirap. Hindi alam ni Min kung paano itatago ang sakit na nararamdaman kapag kaharap ang ina. Pero kapag wala na ito, ay saka siya sasabog. Sa pagdaan ng panahon, napasakit at paglaban ni Min sa bigat ng kanyang kalooban, ay nabawi naman ito lahat ng kanyang pagtatapos ng kolehiyo. Tuwang-tuwa si Min lalo na ang mommy niya, lalo pat siya ang magna cum laude ng kanilang university. Anak, I'm so proud of you. Abot hanggang langit ang kasiyahan ni Mrs. Florendo sa nakamit na parangal ni Min. Talagang bumawi si Min sa kanyang ina at ipinakita ang hindi niya ito binigo. Sa kabila ng kaligayahan at kapalawluwang nararamdaman ni Min ay may puwang pa rin sa puso niya. Hindi siya kompleto, may kulang. Mahal, nasan ka na kaya ngayon? Sana nakikita mong tagumpay ko. Sana nandito ka kasama kong inaabot ang diploma ko. Sana ikaw ang sasalubong sa mga yakap ko at babatiin ako ng congratulations. Sambit ni Min sa kanyang isipan at lumingalinga sa paligid. Umaasa pa din ako magpapakita ka at biglang susulpot. Pero wala. Dagdag pa ni Min sa kanyang isipan at hindi na napansin ang biglang pagbuhos ng kanyang mga luha. Pagkalipas ng halos 10 taon, marami nang nangyari sa buhay ni Min. Nagkaroon na siya ng sarili niyang kumpanya dahil na rin sa pag-aalay ng kanyang mommy at daddy. Isa na ngayon si Min sa pinakamayamang babaeng negosyante sa bansa. Kasunod ng kanyang ina. Ginugol ni Min ang sarili sa pagtatrabaho at pag-awak ng mga negosyo. Nilibang niya ang kanyang sarili sa pagmamanage ng iba pa nilang mga kumpanya, lalo pat hindi na kaya ng mommy niya na lumipad pa ibang bansa. Kaya kadalasan ay si Min na rin ang umaattend ng mga business trips ng parents niya. Kalaunan ay unti-unti na rin nalimutan ni Min ang nakaraan. Ang mapait na nakaraan kasama ng mga alaala ni Jaren. Pero tunay ngang mapaglaro ang tadhana. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay napadpad si Min kasama ng mga kaibigan niya sa isang mamahaling restaurant. Wow, I like this place. Ang cozy niya at napaka-relaxing ng ambience. Puri ni Min sa restaurant habang napapikit. Balita ako bago daw tong restaurant na to ah.
Sambit ng isa pa niyang kaibigan. Umayos naman ng upo si Min. Parang may iba siyang nararamdaman. Yung style at interior design kasi ng restaurant parang familiar sa kanya. Ito ang design sa gusto ni Jaren para sa pangarap nitong restaurant. Napailing naman si Min at inalis ang isipan niya ang alaalang yon. Nagsimula na silang umorder ng pagkain. Bigla na lamang bumilis ang tibok ng dibdib ni Min nang makita ang special na taho kasama sa desserts menu. Natigilan siya na halos hindi na kumukurap ang mga mata. "Hey Min, are you okay?" Tanong ng kaibigan ni Min kaya naman natauhan siya. "Ha? Yeah, fine." Patay mali siya sa kabang nararamdaman. Naisip ni Min na magpunta ng comfort room upang doon ilabas ang tensyon at kabang nararamdaman. No, malabo. Malabong mangyaring iniisip mo, Min. Si Jaren? Makakapagpapatayo ng ganitong klaseng restaurant? No way! Kinakausap ni Min ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Humugot siya ng isang malalim na hininga at bumalik na sa kanilang table. "Hey! Where have you been? Andito na yung food, oh!" Sambit ng kaibigan niya. Halos 20 minutes na pala siyang nasa banyo. Napalunok naman si Min sa gutom dahil sa masasarap na pagkain nasa mesa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay biglang nag-flashback sa isipan ni Min ang first dinner date nila ng dating nobyo. What the heck? Sa isip-isip ni Min. Binaliwala ni Min ang mga naiisip at mga kutob niya. Nagsimula na si Min na kumain at hindi niya maintindihan ang sarili dahil sobrang sarap ng mga pagkaing in-order nila. Pamilyar ang lahat ng lasa nito. Pero ayaw nang isipin pa ni Min ang mga nahihinuha niya dahil ayaw niyang saktan pa ang sarili. Hanggang sa talagang tinorture na nga si Min ng pagkakataon. Maya-maya pa matapos na silang makakain ay hiningi na ni Min ang bill receipt nila sa isang waiter na nandoon. Napagpasyahan din niya na siya na lamang magbabayad ng mga kinain niya kaya naman siya na lamang nagtungo sa may counter area. Nang magbayad na siya at nang iabot niya na ang kanyang card ay laking gulat niya nang tanggihan iyon ng cashier at sabay sabing, "May nagbayad na po ma'am, okay na po." Napakunot ang noon ni Min dahil sa panilibreng iyon sa kanila nang hindi man lang niya nakikilala ang kung sino. Nang biglang lumitaw ang isang lalaki na nagbayad ng kanilang kinain mula sa may loob ng counter. At iyon ay walang iba kundi si Jaren. Namilog lang ang mga mata ni Min nang tawagin pa ito ng cashier na Boss Jaren. Ikaw ang nagmamay-ari ng restaurant na to? Totoo ba to, Jaren? Tila hindi naman makapaniwala si Min nang malaman niya ngayong ang sikat, prestihiyoso at pamahaling restaurant na to na kinakainan nila ay pagmamay-ari na pala ng kanyang dating nobyo at dating magtataho na si Jaren. Hindi sukat akalain ni Min na magtatagumpay ng ganitong kataas si Jaren dahil noon pa man ay tila ba talagang suntok sa buwan ng pamumuhay ng mga ito. Hindi naman sa minamaliit niya ang kanyang dating nobyo dahil sa katunayan ay siya naman talagang kauna-unahang naniniwala at nagtitiwala sa kakayahan nito. Ngunit sa mga oras na ito ay para bang nabuhusan siya ng isang timbang naglalaman ng malamig na tubig. Hindi man makapaniwala si Min ngunit sa likod ng kanyang pagtataka ay nagkukubli ang galak at tuwa dahil sa naabot na ito ni Jaren. Sobrang proud siya rito at hinahangaan niya ang naging diskarte nito sa buhay. Yes. By the way, did you enjoy the food? How was it? May evaluation sheet kami dito. Baka gusto niyong sagutan? Para na rin makatulong sa restaurant namin kung saang aspect pa kami dapat na mag-improve. And by the way, may new dessert nga pala kaming inilalaunch ngayon. Gusto niyo bang tikman? Don't worry, it's free. Treat ko na sa inyo. Sambit ni Jaren nang nakangiti sa mga ito. Ang mga kaibigan ni Min ay nagkatidigan na lamang habang si Min naman ay nakatulala lamang sa mukha ni Jaren dahil aminado siya sa kanyang sarili na ibang-iba na ang Jaren na kaharap niya ngayon. Hindi man nagbago ang estilo nito sa pananamit na simple lamang na t-shirt at pantalon. Napakalaki naman ang naging pagbabago ng kanyang pananalita na para bang nanghihikayat talaga ito ng tao na makikinig sa kanya dahil sa kanyang baritonong boses. Sa kabilang banda
ay tumango na lamang si Min sa alok ni Jaren at nagpasalamat na lamang dito. "Oh, okay. Thank you." Matipid na sagot ni Min. "Sige, ipapaserve ko na lang sa table ninyo." Sagot naman ni Jaren tsaka bumalik na sa kanilang table si Min. Sa muling pagbabalik ni Min sa kanilang table, ay hindi pa rin naalis ang kanyang isipan sa kanyang dating nobyo. Titig na titig ito at hindi pa rin niya maalis sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari. Hindi niya inaasahan na ganitong katindi ang pag-asenso ni Jaren. Mula sa simpleng magtataho na halos walang makain noong sila pa, ngayon ay isang matagumpay na itong negosyante at may-ari na ng isang kilalang restaurant. Ang mga alaala ng kanilang nakaraan ay muling bumalik at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Min, okay ka lang ba?" Tanong ng isa sa kanyang mga kaibigan. Napansin ang kanyang pagka-distract. "Ha? Oo, okay lang ako," sagot ni Min. Pilit na ngumiti. Ngunit hindi maiwasang mapansin na tila ba ang pagkakatingin sa kanya ni Jaren kanina ay iba. May mga damdaming akala niya ay matagal nang nawala. Pero ngayon nakita niyang muli si Jaren para bang bumalik lahat ng iyon. Nang dumating ang dessert na si Jaren mismo ang nag-serve, nagulat si Min nang makita ito. Hindi ito ang inaasahan niyang dessert na karaniwang inahihain sa mga mamahaling restaurant. Sa halip, ito ay isang eleganteng bersyon ng taho. Isang twist sa simpleng taho na dati itinitinda ni Jaren. Nakatayo ang dessert sa isang malakristal na baso. Ang taho ay pino at creamy. May layer na ang caramelized sugar syrup na parang glazed. At may toppings naman na pinong sagot, pearls at crispy caramel shards. Nakadrizzle din ng maliit na honeycomb. At may hint ng calamansi zest sa ibabaw na nagbibigay ng kakaibang aroma at lasa. Isang dessert na kombinasyon ng dati at bago. Modernong presentasyon pero may pusong lokal. Natahimik si Min habang tinitingnan ito. Napakatindi ng nostalgia na nararamdaman niya. Ito ang taho na binibili niya halos araw-araw kay Jaren noon. Pero sa pagkakataong to, parang binigyan ito ng bagong buhay. Katulad ni Jaren mismo. "Wow, taho ito pero grabe naman to. Parang gourmet na," sabi ng isa sa kanyang mga kaibigan. Nakaingiting hinangaan ang dessert. Nako, iba talaga kapag may karanasan ka na sa ginagawa. Ang bilis maka-inspire. Patutsada pa ng isa. Tahimik lamang na nakatingin si Min sa taho. Hindi niya alam kung bakit para bang may kumurot sa kanyang puso. Para bang may nais itong ipaalala sa kanya. Simpleng pagkain lang naman ito pero sa halip na tuwa ay tila ba nagdadala ito ng sakit sa kanya. Nakatitig din sa kanya si Jaren ng mga oras na yon at naghihintay na matikman iyon ni Min. Sa katunayan, matagal nang naisip ni Jaren na ilabas ang menu na ito ngunit sa loob-loob niya ay para bang may kulang pa. Para bang may kulang pa sa komento ng iba at marahil ayon ay magmula kay Min. Palibasa ay nasanay si Jaren na si Min ang nagsisilbing tagatikim nito ng kanyang taho bago niya ibenta. Kaya naman ngayon para sa kanya ay perfect time na ito para ilantad na sa publiko ang kanilang bagong menu. "Min, may problema ba? Maaari mo na bang tikman?" Kalmadong tanong ni Jaren kay Min na ngayon ay kasalukuyan pa rin nakatulala sa harap ng taho. Nagising si Min mula sa kanyang pagkakatulala. Nang marinig ang malumanay na tanong ni Jaren, lahat ng emosyon na kanyang nararamdaman, ang halong saya, sakit at nostalgia ay tila umapaw. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang sitwasyon. Ang taho sa harap niya ay higit pa sa pagkain. Ito ay simbolo ng kanilang nakaraan. Ng mga simpleng araw kung saan walang pakialam sa mundo maliban sa kanila. "Ha? Sorry, oo sige, tikman ko na," sambit ni Min. Pilit nang umingiti na may halong kaba. Dahan-dahan niyang kinuha ang kutsara at sinubukan ng taho. Nang sumayad ang pino at creamy na texture nito sa kanyang dila, tila bumalik ang lahat ng alaala. Ang simpleng buhay noon, ang tawanan nila habang bumibili ng taho, at ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Pero ngayon, narito siya,
harap-harapan sa bagong buhay ni Jaren na malayong malayo sa simple nilang mga araw. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang ipapakita ang reaksyon ni Min kay Jaren? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Good evening, Mr. and Mrs. Florendo. It's nice to see you again. Hindi ako makapaniwala. Ikaw palang bagong CEO ng Garcia Restaurant Group? Tanong ni Ginoong Florendo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Masarap, Jaren. Ang galing mo. Ang dami nang nagbago sa lasa nito, ngunit yung orihinal na lasa naman ay nandun pa rin. Sabi ni Min at tila hindi maitatagong paghanga, ngunit may bahid na lungkot ng kanyang boses. Ngumiti naman si Jaren, ngunit kita sa kanyang mga mata ang paghihintay ng higit pa sa sagot. Salamat. Pero gusto kong malaman ang totoo mong opinion, Min. Alam ko na hindi ka lang basta magsasabi ng masarap kung may kulang pa. Ganon ka naman nun eh. Dagdag ni Jaren na tila may hinihintay pa mula sa kanya. Saglit na natahimik si Min. Alam niyang hindi lang lasa ng taho ang tinatanong ni Jaren. Parang may mas malalim pa. Tungkol ba ito sa amin? Tanong niya sa sarili. Alam niyang hindi lang ang taho ang nagbago. Maging ang damdamin nila para sa isa't isa ay tila dumaan sa isang napakalaking pagbabago. Okay naman siya, perfect na. Pero hindi ko alam, Jaren. Parang may ibang lasa na ngayon. Something na may nadagdag sa lasa. Iba na ang lahat. Tumigil si Min at tila hindi sigurado kung dapat bang ipagpatuloy ang sinasabi. Napalunok si Jaren na tahimik na tumango, na tila nauunawaan ang mga salitang hindi nasabi. Oo, iba na nga, sagot niya. Ngayon ay nakatitig rin kay Min. Nang sandaling iyon, pareho nilang naramdaman ang bigat ng mga hindi pa nila napag-uusapan. Ang mga tanong tungkol sa kanilang nakaraan, ang mga pangarap na nagbago at ang mga damdaming hindi nila naipahayag noon. Habang tahimik na nagkakatinginan sina Jaren at Min, tila may tensyon sa hangin na hindi kayang putulin ng simpleng salita. Pareho silang puno ng mga alaala at tanong na hindi masabi. Ngunit bago pa man nila maipagpatuloy ang usapan, biglang dumating ang isang napakagandang babae. Agaw pansin ang kanyang presensya. Matangkad, maputi, at mukhang modelo. Suot nito ang isang eleganting dress na bumagay sa kanyang slim na pangangatawan at may confidence na tila natural lang sa kanya. Hi love, sorry I'm late. Malambing na bati ng babae kay Jaren. Sabay halik sa pisngi nito. Siya si Cassandra, ang bagong nobya ni Jaren. Naramdaman agad ni Min ang bigat ng sitwasyon. Ang mga mata niya ay dahan-dahang bumaba mula sa mukha ni Jaren patungo sa kamay ng babae na nakahawak ngayon sa braso ng kanyang dating nobyo. Love, bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka dito? Di sana'y nasundo na kita. Anyway guys, this is Cassandra, my girlfriend. Biglang sabi ni Jaren. Nakangiti at tila komportable sa sitwasyon. Naramdaman naman ni Min na para bang binuhusan siya ng malamig na tubig. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit pinilit niyang itago ang sakit at sorpresa. Hi, nice to meet you. Bati ni Cassandra sabay ngiti sa grupo. Tila walang kaalam-alam ang babae sa namumuong tensyon sa paligid. Habang si Min ay pilit na ngumingiti na lamang at kunwaring hindi naaapektuhan. Hi, nice to meet you too. Sagot niya. At sinubukang gawing normal ang tono ng boses niya. Alam niyang wala na siyang karapatan pang masaktan. Matagal na sila naghiwalay ni Jaren at iyon ay dahil sa mga magulang niya.
Hindi boto ang kanyang pamilya kay Jaren noon dahil sa pagiging magtataho nito. Nawala ng kanilang relasyon bago pa man tuluyang magbago ang buhay ni Jaren. Ngunit kahit alam niyang matagal na ang lahat ng yon, hindi niya mapigilang maramdaman ang kurot ng pagkabigo. Ang bilis niya makahanap ng bago. Naisip ni Min. Ngunit agad naman niya itong tinago sa likod ng isang ngiti. Oh, ang ganda ng dessert mo, Jaren ah. Ibang-iba talaga ang twist. Dagdag pa ni Min. Pilit na iniiwas ang usapan mula sa bagong girlfriend ng dating nobyo. Alam ko namang magiging successful ka, sabi pa niya. Habang pinipilit ang kanyang sarili na magpanggap na okay lang ang lahat. Ngumiti si Jaren. Salamat, men. Malaking bagay ka rin sa naging journey ko. Sagot nito. Pero bago pa magpatuloy ang kanilang usapan, si Cassandra ay bahagyang humiling kay Jaren at malambing na nagsalita. Love, do you think we should head to that event later? Tanong ni Cassandra. Halatang hindi naman iniintindi ang presensya ni Min at ng mga kaibigan nito. Saglit namang napatigil si Min. Ramdam niyang pagkakahiwalay niya sa mundo ni Jaren ngayon. Ibang-iba talaga ang lahat, sabi niya sa isip niya. At kahit gaano pa niyang pilitin, hindi maikakaila na may parte ng puso niyang hanggang ngayon ay nasasaktan dahil ang totoo ay hindi naman nawala sa isip at puso niya si Jaren. Hindi nabawasan o nawala ang kanyang pagmamahal para rito. Pinilit ni May na panatilihin ang ngiti sa kanyang mukha habang sinusubukang pigilan ang bumabalot na kalungkutan. Alam niya na wala na siyang karapatan kay Jaren. Pero ang makita itong masaya at ang mamahal ng iba ay mas masakit kaysa inaasahan niya. Talagang successful ka na, Jaren. I'm so proud of you. Muling sabi ni Min. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. I'm really happy for you. Sinubukan niyang gawing kaswal ang tono na para bang walang bumabagabag sa kanya. Kahit paramdam niyang napakahirap huminga sa sitwasyong ito. Ngumiti si Cassandra. Masayang nakatingin kay Jaren at halatang walang ideya sa kung ano man ang mga damdaming nasa pagitan ng dating magkasintahan. He worked so hard for this. Talagang dedicated siya sa lahat ng ginagawa niya. At syempre hindi naman ito maaagaw kung wala siyang inspirasyon. At syempre ako yun, hindi ba love? Sabi ni Cassandra na tila proud na proud pa sa boyfriend niya. Tumango naman si Jaren na tila ba walang bigat ang sitwasyon. I owe it to the people who believed in me. Sagot niya. Saglit naman na tumingin kay Min. Kahit noon pa man. Ang mga mata niya ay tila may nais iparating. Pero mabilis din siyang bumaling kay Cassandra. But yeah, we'll head to the event after this. Dagdag niya sabay hawak sa kamay ng bagong kasintahan. Para kay Min, tila may mabigat na bagay na bumagsak sa kanyang dibdib. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang magpakatatag, na matagal na ang lahat ng yon at hindi na siya dapat apektado. Pero hindi niya maiwasang isipin ang nakaraan, ang mga araw na magkasama sila ni Jaren. Kapag nagtitinda ito ng taho at magkasama nilang pinapangarap ang mas magandang buhay. Hindi ko na ito dapat nararamdaman. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Ngunit kahit gaano pa siya magpanggap, alam niyang nasasaktan siya. Well, it was nice catching up, biglang sabi ni Min. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Pilit na tinatapos na ang eksena bago pa siya tuluyang bumigay. We better get going too, guys. Sabay kindat na kanyang mga kaibigan na tila ba nagpapahiwatig na oras na para umalis. Thanks, Jaren. And good luck with everything. Sabay-sabay naman tumayo ang mga kaibigan ni Min na tila nauunawaan ang kanyang nararamdaman. Yeah, it's been great. Congrats sa lahat, Jaren. Sabi ng isa. Nakangiti ngunit halatang nararamdaman din ang tensyon. Thanks, guys. Sagot ni Jaren. Ngunit sa huling sandali bago tuluyang umalis si Min, muli siyang tumingin kay Jaren. Sa kanilang huling pagtingin sa isa't isa para may mga bagay na nais nilang sabihin ngunit hindi nila masambit. Bye Jaren, ingat ka. Malumanay na sabi ni Min.
Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Sa huling sandali, tumalikod siya at habang papalayo na sila, sa bawat hakbang niya, ramdam niyang parang unti-unti siyang bumibitaw sa mga alaala nilang dalawa. Nang makalayo na sila sa restaurant, biglang nagtanong ang isa sa kanyang mga kaibigan. Men, okay ka lang ba talaga? Nakita nila kung paano siya naging tahimik sa buong tagpo. Huminga ng malalim si Men bago sumagot. Pilit itong umiti. Oo, okay lang ako. Matagal na rin kaming tapos, sabi niya. Pero ramdam ng lahat na may bigat sa kanyang boses. Sa kabila ng kanyang mga salita, alam nilang hindi ganoong kadaling burahin ang mga alaala, lalo na kapag ang puso ay minsan ang umasa at umibig ng lubos. Samantala sa event na pupuntahan ni Jaren at ang kanyang nobya na si Cassandra, nagulat si Jaren na makita ang mga magulang ni Min, sina Mr. and Mrs. Florendo, na kabilang din pala sa mga invited guests. Ito ay isang high-profile charity gala na dinaluhan ng mga kilalang negosyante, celebrities at mga influencers. Ang lugar ay eleganteng inayos, puno ng chandelier, red carpet, at mga long tables na puno ng mamahaling pagkain. Habang magkasama sina Jaren at Cassandra, abala naman sa pakikipagsalamuha sa iba pang mga bisita. Bigla na lamang natagpuan nilang mga sarili nilang nasa harap na ng pamilya ni Men. Nang makita ni Ginoong Florendo si Jaren, tila hindi siya makapaniwala. Halos bumagsak ang panga niya, at si Ginang Florendo naman ay bahagyang napaigtad at nanlaki ang mga mata. Jaren? Tanong ni Ginang Florendo, na para bang hindi naniniwala sa kanya nakikita. Sa isip niya, ito ba ang dati magtataho na ayaw ko makarelasyon ng anak ko? Nagtagpo ang mga mata ni Jaren at ang mga magulang ni Men. Pero imbes na alanganin, kalmado at profesional si Jaren. Suot niya ang isang simple ngunit eleganteng tailored suit. Bagay na bagay sa kanyang bagong posisyon bilang CEO ng isang matagumpay na restaurant chain. Ang kanyang aura ay puno ng confidence at tagumpay. Malayong malayo sa dating imahe niya bilang isang simpleng tendero ng taho. Good evening, Mr. and Mrs. Florendo. It's nice to see you again. Bati ni Jaren ng may magalang na tono. Bagamat hindi nawala ang lamig sa kanyang boses, hindi niya nakalimutan kung papaano siya ay nalipusta ng mga ito noon. At kung paano naging sanhi ang kanilang pang-aalipusta ng pagkasira ng relasyon nila ni Min. Nagkatinginan sina Ginoong at Ginang Florendo, parehong hindi makapagsalita agad. Alam nilang sila mismo ang tumutol sa relasyon ni Min kay Jaren noon. Iniisip na walang magandang kinabukasan ng isang magtataho. Ngunit ngayon, heto siya, nasa harapan nila ang isa ng matagumpay na CEO. Hindi ako makapaniwala. Ikaw palang bagong CEO ng Garcia Restaurant Group? Tanong ni Ginoong Florendo, pilit na nilalamon ang kanyang pride. Napakabilis ang pag-asenso mo. Bahagyang umiti si Jaren, ngunit may kahulugan niyon. Oo, ako nga. Mahirap ang naging daan. Pero sinuwerte ako sa sipag at tiyaga. Maraming sakripisyo ang kailangan gawin para marating ang tagumpay na to. Nagbigay siya ng isang mabilis sa sulyap kay Cassandra na nakangiti lang sa gilid at tila hindi naman nauunawaan ang buong sitwasyon. Ramdam ng mga magulang ni Min ang bigat ng kanilang mga desisyon noon. Kung noon ay minamaliit nila si Jaren dahil lamang sa kaniyang simpleng trabaho, ngayon ay heto sila, humaharap sa isang matagumpay na negosyante na mas matagumpay pa kaysa sa kanilang inaakala. Sa kabilang banday, si Ginang Florendo naman na tila hindi makayanan ng hiya ay pinilit na ngumiti. Jaren, hindi namin inaasahan. We never thought na magtatagumpay ka ng ganito. We're happy for you. Sabi niya, halatang hindi ito komportable. Napatingin naman si Jaren sa kanila ng diretso. Salamat. Pero hindi ko na hinahanap ang pag-aproba ng kahit sino ngayon. Sa totoo lang, masaya ako sa narating ko at sa mga tao na nandyan para sa akin mula simula. Ramdam sa bawat salita niya ang damdaming matagal niya nang kinikimkim.
Bago pa man magsalitang muli ang mga magulang ni Min, biglang nagsimula ang event at tinawag si Jaren sa stage bilang isa sa mga special honorees ng gabi. Habang tinatahak niya ang hagdan papuntang stage, hindi maikakaila ng mga magulang ni Min na nakagawa sila ng malaking pagkakamali. Sa likod ng kanilang mga ngiti ay naroon ang pagsisisi dahil alam na lang sila mismo ang naging dahilan kung bakit nawalan si Min ng pagkakataong makasama si Jaren, ang taong naging matagumpay sa kabila ng lahat ng kanilang paghuhusga. Habang papunta si Jaren sa entablado para tanggapin ang parangal, biglang napansin ni Min na nasa gitna na ng mga kilalang personalidad ang dating nobyo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi niya inaasahan na si Jaren, ang dati niyang kasintahan, na simpleng magtataho lamang ay magiging isa sa mga honorees ng gabing iyon. Nasa gilid siya ng ballroom kasama ang kanyang pamilya. Pero hindi maiwasan ng kanyang mata na sundan ang bawat hakbang ni Jaren habang tinatahak nito ang hagdan papunta sa entablado. Nandito rin pala siya. Bulong ni Min sa sarili na hindi naman inaasahan na magiging ganito ang kanilang sunod na pagkikita. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Magkikita kaya sina Jaren at Min sa gabi ngayon? Saan naman hahantong ang kanilang muling pagkikita? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang bulong-bulungan ng kumalat sa event. May isang malubhang aksidente raw ang nangyari at mabilis na kumalat ang balita na si Min ang sangkot. Nang makarating ito kay Jaren, agad siyang kinabahan. At hindi na siya nagdalawang isip, bumitaw siya sa lahat ng usapan. Hindi ito nagpaalam kay Cassandra. Nagmadali siyang tumakbo palabas upang puntahan ang kinaroroonan ni Min. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Masaya ako para sa'yo, Jaren. Dagdag ni Min at pinipilit na maging matatag kahit pa bumibigat ang kanyang dibdib. Alam ko naman na wala tayong magagawa sa nangyari. Pero gusto ko lang na malaman mo na hindi ko kailanman kinalimutan ang mga pinagsamahan natin. At kahit masakit para sa akin ang lahat ng to, proud ako sa lahat ng naabot mo. Tinitigan ni Jaren si Min. At sa sandaling yon, tila nagbalik lahat ng alaala sa kanilang dalawa. Mga simpleng araw ng pagbebenta ng taho. Mga pangarap na tila imposible noon. At ang pagmamahala na minsang napakalalim. Ngunit ngayon, ibang tao na sila. Ibang buhay na ang kanilang tinatahak. Min, malumanay na sagot ni Jaren. Lahat ng nangyari sa atin noon. Iyon ang nagtulak sa akin para magsikap. Pero totoo din, pati ka ng dahilan kung bakit ako narito ngayon. Binigyan niya si May ng isang malalim na tingin, puno ng sinseridad. Hindi ko makakalimutan ang mga suporta mo noon. At kahit hindi nag-workout sa atin, alam kong pareho tayong mas naging matatag ng dahil doon. Napatango naman si Men. Ngunit sa kabila ng kanyang pilit na pagtanggap, alam niyang may parte ng puso niya na hindi pa rin handa na tuluyang bitawan ang nakaraan. Salamat, Jaren. Mahina niyang sabi. I guess kailangan ko lang tanggapin na tapos na talaga. Tumango naman si Jaren. Alam niyang mahirap ang ganitong mga usapan. Pero may bahagi rin ng kanyang puso na natutuwa na nagkaroon sila ng pagkakataon na linawin ang lahat. Oo, Min. Pero kahit natapos na, lagi kong ipagpapasalamat ang lahat ng naitulong mo sa akin noon. Nakangiti si Min. Bagamat may bahid ng lungkot, basta lagi kang mag-iingat. Deserve mo lahat ng tagumpay na meron ka ngayon. Sambit niya. Pero ang totoo, pareho lang talaga silang nagkukunwari. Dahil ang totoo, mahal na mahal pa rin ni Jaren si Min at kailanman ay hindi nagbago iyon. At ganoon din si Min kay Jaren. Ngunit dahil nga nariyan na si Cassandra, kinailangan ni Jaren na pigilan ang kanyang sarili at pilitin na kalimutan ang kanyang nakaraan.
lalong-lalo na yung kabanata kung saan naroon si Min para lamang hindi siya maging unfair kay Cassandra. Matapos ang usapang yon ay hinayaan na rin ni Jaren na makaalis si Min at tuluyan ang makatalikod sa kanya. Samantala, habang naman si Min ay nagmamaneho pa uwi, tahimik niyang iniisip ang mga nangyari buong gabi. Ang daming emosyon ang bumabalot sa kanya. Galak, sakit at panghihinayang. Alam niyang tapos na sila ni Jaren, ngunit hindi maikakaila ang kakaibang koneksyon na nararamdaman pa rin niya sa dating nobyo. Hindi niya namalayang lumalalim na ang kanyang pag-iisip, hanggang sa bigla na lamang may nag-overtake na sasakyan mula sa kanyang kaliwa. Sinubukan niyang magmaniobra ngunit sa isang iglap, bumangga ang kanyang sasakyan sa isang poste. Ang tunog ng metal na humampas ay bumalot sa paligid. At sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Min ang pagyanig at pagbagsak ng kanyang katawan laban sa manibela. Ang huling bagay na naaalala niya bago siya mawala ng malay ay ang pagkirot ng kanyang ulo at ang tunog ng sirena ng ambulansya. Samantala, sa event ay isang magulong bulong-bulungan ang kumalat. May isang malubhang aksidente raw ang nangyari at mabilis na kumalat ang balita na si Min ang sangkot. Nang makarating ang balita kay Jaren, agad siyang kinabahan. Hindi na siya nagdalawang isip. Bumitaw siya sa lahat ng usapan at hindi na nagpaalam kay Cassandra. Nagmadali siyang tumakbo palabas upang puntahan ang kinaroroonan ni Min. Habang si Cassandra naman na kanina pa napapansin ng mga kilos si Jaren, ay tahimik na papanood ang biglang pag-alis nito. Ramdam niya ang bigat sa kanyang puso. Hindi niya na kailangang itanong kung saan ito pupunta o kung bakit ganoon na lamang ang pagkataranta ni Jaren. Alam niya, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ni Jaren para kay Min. Nang bumalik si Cassandra sa mga kasamahan niya, pilit siyang umingiti, ngunit hindi maitatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Kung mahal mo ang isang tao, minsan kailangan mong hayaan siya. Iniisip niya ito habang sinusubukan niyang ipagpatuloy ang gabi, kahit alam niyang wala na roon ang atensyon ni Jaren. Samantala, sa ospital ay mabilis naman nakarating si Jaren. Agad siyang tumakbo papunta sa emergency room kung saan naman dinala si Min. Halos hindi siya makahinga sa kaba habang naghihintay ng balita mula sa mga doktor. Jaren, mahina ang boses ni Thea, isa sa mga kaibigan ni Min na naroon din sa ospital nang dumating si Jaren. Nasa loob pa siya, pero sinabi ng mga doktor na stable ng kalagayan niya. May minor head injury pero makaka-recover naman daw siya. Bahagya namang nabawasan ng bigat sa dibdib ni Jaren, ngunit hindi pa rin maitatago ang pag-aalala sa kanyang mukha. Salamat, sagot niya, na halos hindi na makatingin ng diretso dahil sa halo-halong emosyon na bumabalot sa kanya. Lumapit siya sa pinto ng kwarto ni Min. Nang masilip niya ito, nakita niya ang tahimik na nakahigang katawan ni Min. May mga benda sa ulo at may mga pasa sa katawan. Ngunit sa kabila ng lahat, buhay siya. Huminga ng malalim si Jaren at pumasok sa loob ng kwarto. Dahan-dahan namang lumapit sa kama ni Min. Walang ingay sa kwarto maliban sa tunog ng mga makina at banayad na paghinga ni Min. Nakaupo si Jaren sa tabi ng kama at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi niya napigilang yakapin ang kamay ni Min. Min, bulong niya. Hindi niya alam kung naririnig siya ng dalaga. Hindi ko kaya kung may masamang mangyari sa'yo. Dapat inihatid kita. Dapat sinigurado ko na ligtas ka. Sa oras na yon, alam ni Jaren kung gaanong kalalim pa rin ang damdamin niya para kay Min. Hindi niya alintana ang kasalukuyang relasyon kay Cassandra o ang tagumpay na naabot niya. Ang tanging mahalaga lamang ngayon ay ang kaligtasan ni Min. At ang hindi niya nagawa noon, ang protektahan nito mula sa mga bagay na masakit at delikado. Sa kabila ng kanyang mga emosyon, hindi siya makagalaw. Hawak pa rin niya ang kamay ni Min at sa sandaling yon, hindi na mahalaga ang mga nasayang na panahon. Makalipas ang ilang oras, unti-unti nang bumabalik ang malay ni Min. Nang muling magbukas ang kanyang mga mata, ang unang bagay na nakita niya ay ang puting kisame ng ospital. May dahan-dahang liwanag na bumabagsak mula sa mga bintana at sa kanyang tabi. Narinig niya ang tunog ng kanyang puso na parabang naglalagablab sa takbo ng mga pangyayari. Habang unti-unti naman niyang naiintindihan ang kanyang kalagayan, napansin niya si Jaren sa kanyang tabi, nakaupo at may mga luha sa mga mata.
Agad siyang bumalik sa katinoan at nagulat nang makita ang mga bendahe sa kanyang ulo. Jaren, mahinang tawag niya, tila nag-aalala. Agad na tumayo naman si Jaren at nagmamadaling lumapit sa kanya. Min, salamat sa Diyos, nag-alala na ako sa'yo. Sabi niya at nahahabag na tumutok sa kanya. Hindi mo alam kung gaano akong kinabahan nang malaman kong naaksidente ka. Nakangiti naman si Min sa kanyang saloobin, pero puno ng emosyon ang kanyang puso. Anong nangyari? Tanong niya, nagugulahan sa mga alaala na pumasok sa kanyang isip. Naaksidente ka, Min, pero okay ka na. Nandito na ako. Sagot ni Jaren, hawak ang kanyang kamay na nagbigay sa kanya ng comfort na matagal niya nang hinahanap. Ngunit habang sila'y nag-uusap, muling bumalik ang mga alaala. Ang kanilang pag-uusap sa event, ang mga damdaming hindi nasabi. Jaren, ang mga sinabi ko. Sabi ni Min, nagugulahan sa mga nararamdaman. Bakit nandito ka? Hindi ba dapat kasama ka ni Cassandra? Min, wala na akong pakialam sa paligid ko kung nalaman ko na disgrasya ka. Ikaw ang mahalaga sa akin ngayon. Min, natakot ako. Sagot ni Jaren na puno ng sinseridad. Nung malaman ko na aksidente ka, naiwan ko siya. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Dahil dito ay tumahimik si Min. May pang-uyam na sumagi sa kanyang isipan. Bakit parang may bigat sa mga sinabi mo? Ibig sabihin nagmamalasakit ka pa rin sa akin? Hindi ka ba masaya sa buhay mo ngayon? Min, sinimulan ni Jaren na tila naguguluhan din. Nakita kita kanina at biglang bumalik lahat ng alaala. Hindi ko kayang itanggi. Mahal pa rin kita. Ang nararamdaman ko para sa'yo hindi nagbago. Kahit gaano ko pinilit na lumayo. Napahinto naman si Min, naguguluhan sa mga saloobin na bumabalot sa kanya. Pero naghiwalay na tayo. At may mga dahilan kung bakit. Nag-atubili siya, ngunit ang titig ni Jaren ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Alam ko. Pero nang makita kita ulit, parang nagising ang mga alaala. Masakit na hindi kita nakasama noon. At masakit pa rin na hindi kita makasama ngayon. Pero ayokong mawala ang pagkakataon na magkausap ka ng totoo. Sagot ni Jaren na puno ng damdamin. Naisip ni Min ang mga pagkakataon na nagdusa siya sa pagkawala ni Jaren, ang mga desisyong kanyang ginawa at ang bigat ng kanyang puso. Jaren, ang mga magulang ko, ayaw nila sa'yo. Noon. Akala ko tama ang desisyon ko pero ngayon parang mali. Min, kahit ano pang sabihin ng iba, ang puso natin ang dapat nating sundin. Alam ko na marami tayong napagdaanan, pero handa ako makipaglaban para sa'yo. Sagot ni Jaren na ang mga mata ay puno ng sinseridad at pag-asa. Napaisip si Min. Ginusto niyang maniwala na ang lahat ay maayos na. Hindi madali, Jaren. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, handa akong subukan. Handa akong lumaban din sa ating dalawa. Tumango si Jaren at sa mga salitang yon nagkaroon sila ng bagong simula. Alam kong hindi magiging madali. Pero handa ako maghintay. Ang mahalaga ay nandito ka. At sana makasama kitang muli. At sa mga oras na yon, bumagsak na lang ang mga luha ni Min pero ang mga ito ay luha ng kasiyahan. Hawak-hawak nila ang kamay ng isa't isa. Nagbigay sila ng isang kasunduan sa pagitan ng mga puso nilang, isang pagkakataon na muling nagsimula at ituwid ang mga pagkakamali ng nakaraan. Salamat, Jaren. Sabi ni Min. Hindi ko na kaya mawala ka ulit. Ngumiti si Jaren habang ramdam na ramdam niya ang mga pagbabagong nagaganap. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang nakabawi si Min mula sa kanyang aksidente. Habang si Jaren naman ay nasa kanyang mansyon at nakaramdam na rin ng kaunting ginhawa. Habang siya ay nagpapahinga, nagpasya siyang tumawag kay Cassandra para sa isang masinsinang pag-uusap. Alam niyang kailangan nilang linawin ang sitwasyon at hindi ito magiging madali. Nakipagkita siya sa dalaga sa isang restaurant upang doon mag-usap.
at habang nag-uusap sila, napagkasunduan nilang maging tapat sa kanilang nararamdaman. Cassandra, hindi ko kayang ipagpatuloy pang relasyon natin kung alam kong may ibang tao sa puso ko. Sabi ni Jaren na makausap niya si Cassandra. Diretsahan na iyon at wala nang paligoy-ligoy pa. Jaren, naiintindihan ko. Alam kong mahal mo si Men at wala akong karapatan na pigilan ka. Basta huwag mong kalimutan na I wish you both happiness. Sagot ni Cassandra na may ngiti sa kanyang mga labi. Naging maluwag ang pagtanggap ng dalaga. Nilawakan lang niya ang kanyang pangunawa dahil wala rin namang mangyayari kung magagalit pa siya. Nagtapos ang kanilang usapan sa isang magandang pagkakaintindihan. Nagpasya silang maghiwalay ng maayos, walang sama ng loob. Sa ganitong paraan, pareho silang nakapag-move on at nakapagbigay ng espasyo para sa kanilang mga puso. Samantala, pagkalipas ng ilang araw, muling nag-usap si Jaren at ang mga magulang ni Min. Sa isang tahimik na kainan sa labas, nagbigay siya ng isang matibay na dahilan upang humingi ng pagkakataon. Gusto ko po sanang hilingin ang kamay ni Min, sabik na sabi ni Jaren habang tinititigan ng magulang ni Min. Mahal ko siya at handa akong gawin ang lahat para sa kanyang kaligayahan. At dahil sa kanyang mga salita, nagulat ang mga magulang ni Min. Matagal na nilang alam na hindi naging madali ang relasyon ng kanilang anak kay Jaren. Ngunit sa mga sandaling yon, nakakita sila ng sinseridad sa mga mata ni Jaren. Jaren, natutuwa kami sa iyong pag-unlad. Kung si Min ang tunay mong mahal, kami ay sumusuporta sa inyong dalawa. At humihingi rin kami ng tawad kung nahusgahan ka namin noon. Patawarin mo sana kami. Sagot ng kanyang ama na may ngiti na sa labi. Walang ibang tao na makapagbibigay ng kaligayahan kay Min kundi ikaw. Dagdag naman ang kanyang ina. Kung handa kang harapin ang mga hamon, binibigay namin ang pahintulot. Muling bumalik ang mga ngiti sa labi ni Jaren. Naramdaman niya ang pag-asa sa kanyang puso. Nang makalipas ang ilang linggo ay naganap ang isang simpleng kasal sa isang magandang simbahan. Ang mga kaibigan at pamilya nila ay nagtipon para sa espesyal na araw na ito. Si Min ay nakasuot ng isang puting gown at nakaramdam ng labis na kaligayahan habang naglalakad siya patungo sa altar. Nakasmile naman si Jaren, nakasuot ng klasikong tuxedo na puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Sa mga seremonya, nagpakita ng mga pangako ang bawat isa, mga salitang puno ng pagmamahal at pag-asa para sa kanilang hinaharap. I vow to love you, support you, and be there for you, no matter what challenges we face. Sabi ni Jaren habang ang luha ay bumubuhos sa kanyang mga mata. I promise to stand by you and build a life full of love and laughter. Sagot naman ni Min na nagdudulot ng mga ngiti sa mga tao sa paligid nila. Matapos ang kasal, nagdaos sila ng maliit na salo-salo kasama ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Ang mga ngiti at tawanan ay punong-puno ng ligaya at saya. Nang makalipas ang ilang taon, nagkaroon sila ng magandang pamilya. Ang kanilang tahanan ay punong-puno ng mga anak, mga bata na puno ng buhay at saya. Ang bawat araw ay nagiging mas makulay dahil sa pagmamahalan at pagkakaintindihan na kanilang itinaguyod. Nakatayo si Jaren at Min sa labas ng kanilang bahay. Sabay nilang pinapanood ang mga anak nilang naglalaro. Mahal, hindi ko akalain na sa atin pa rin pala papanig ang tadhana. Sabi ni Min habang nakatingin kay Jaren. Alam mo Min, simula noon, hindi ko na kanayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Salamat sa lahat. Sagot ni Jaren at inabot ang kamay ni Min. Habang sila'y naglalakad pabalik sa kanilang tahanan, puno naman ng ngiti at pagmamahalan. Alam nila na ang kanilang kwento ay isa lamang simula. Isang kwento ng tunay na pag-ibig na walang katapusan. Kahit na pinaglayo sina Min at Jaren ng tadhana, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan, tila may isang puwersang nag-uugnay sa kanila. Maraming nangyaring hindi kanais-nais sa kanilang relasyon at ang mga salitang nagdulot ng sakit, mga pagkukulang na hindi napunan at mga pagkakataong tila hindi na sila magkikita pang muli. Ngunit sa kabila ng mga hadlang na ito, ang pagmamahal nila sa isa't isa
ay patuloy na umusbong. Sa bawat paglipas ng panahon, unti-unting lumulutang ang mga alaala ng mga masasayang sandali na kanilang pinagsaluhan, ang mga tawanan, ang mga simpleng usapan sa harap ng sari-saring taho. At ang mga pangarap na sabay nilang itinayo ay tila naging gabay sa kanilang mga puso. Kahit nasa pisikal na distansya, ang damdamin ay hindi kailanman nawala. Nagpatuloy ang buhay ni Min noon sa piling ng kanyang pamilya. Ngunit sa tuwing siya'y nag-iisa, hindi maikakailang sakit na dulot ng pagkawala ni Jaren. Sa kanyang isip, may puwang na walang makakapuno kundi siya. Samantalang si Jaren naman ay sa kanyang pagsusumikap, madalas na naiisip si Min. Ang babae nagbibigay ng inspirasyon sa kanya upang magpatuloy sa kabila ng lahat. Dumating ang panahon na pareho silang nag-isip na sa kabila ng mga pagsubok na kanilang dinaranas, ang pagmamahal na kanilang nararanasan ay higit pa sa mga salita at pananaw. Naging determinadong muli nang hanapin ang isa't isa kahit na tila napakahirap. At sa kabila ng mga nangyari, nagkaroon sila ng lakas ng loob na harapin ang mga ito. Nagpakatatag para sa pag-ibig na pinagsaluhan nilang dalawa. Sa huli, nagtagumpay ang kanilang pagmamahalan. Sila ay muling nagkita, nag-ayos at nag-usap. Nalaman naman nilang walang hadlang na makakapigil sa tunay na pag-ibig. Ang mga pagsubok ay hindi naglaho. Ngunit sa halip ay naging pagkakataon upang lalong patatagin ang kanilang ugnayan. Ang pagmamahal nila ay nagpatuloy. Muling umusbong sa gitna ng mga pagsubok at nagturo sa kanila na sa kabila ng lahat, sila pa rin ang para sa isa't isa at ang pagmamahal na hindi kailanman matitinag ng tadhana. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.